Alam niyo ba guys na kapag nagbebenta ako ng second-hand cars, nakakapagbigay ako ng mahaba-habang warranty. Kung gaano kahaba yung warranty na binibigay ko, ang nakakaalam na lang nun is yung mga nakabili na sa akin. Para sa kaalaman ng lahat dito sa atin mga bossing, ang kalakaran talaga pag second-hand cars as is where is. Yung iba nagbibigay ng 3 days warranty, yung iba naman pag naiuwi mo na sa inyo, okay na. Yung iba 1 week. Okay? Pero ako, mas mahaba pa doon mga bossing. So bakit nga ba ako ganun ka-confident na magbigay ng mahababang warranty samantalang ako mga bossing, small time buy and sell lang ako, pa isa-isang unit lang ako mga boss samantalang iba. Car dealership, malaking showroom sila, marami silang binibenta sa sasakyan, 100 cars, minsan 50 cars, di ba? Pero sa kanila maliit lang yung kanilang warranty, pero ako hindi, mahaba yung warranty ko. Actually mga boss, there are 2 reasons kung bakit confident ako na magbigay ng mahaba-habang warranty sa binibenta ko sa sasakyan. Unang-una, sa lahat na naka-follow sa akin mga bossing, alam nyo kung gaano ako kasailan sa pag-check. Yung mga ina-assist ko lang mga bossing na bibili ng second-hand car, nakita nyo kung gaano ako kasailan, di ba? Lalong-lalo na mga boss pag ako mismo yung bibili ng sasakyan para i-buy and sell ko. Masailan din po ako. Next thing, para masigurado ko mga bossing na maayos yung kondisyon ng car, bago ko ibenta yan mga boss, is pini-PMS ko na. Ngayon, kapag kayong ibebenta kong sasakyan is under CASA warranty pa mga bossing, kagaya nung Hilux nung nakaraan, hindi ko siya pini-PMS, dinadala ko siya sa CASA at pinapa-PMS ko doon. Kung kailangan gastusan, syempre ginagastusan natin. Ngayon, kapag wala na siya sa CASA warranty, that is the time na pinakikialaman ko na yung sasakyan. Ako na mismo yung nag-change oil, nagpi-PMS sa kanya. Kagaya nitong Mitsubishi Expander na nasa harapan nyo ngayon mga bossing. Ito yung pinakabago nating unit. This is a 2023 Mitsubishi Expander GLX. Manual transmission lang ito mga bossing. Ito, pakita ko sa inyo yung loob. Yan, kung makikita nyo mga bossing, napakasariwa nitong ating expander na to. Mga kailangan lang gawin, mga linis, detailing. Pero tignan nyo mga boss, napakaayos ng kondisyon yan. Sariwa po, yes may mga dumi-dumi dahil mula nung nakuha ko, hindi ko pa naman ito nalilinis at nade-detailing. Odometer mga boss, only 10,000 kilometers. Alam nyo mga bossing na bumibili ko directly sa first owner lang. Hindi po ako bumibili ng sasakyan pag hindi na first owner. So eto mga boss ngayong araw na to, i-change oil natin tong Mitsubishi Expander na to. Para na rin to sa mga Expander owners na gustong matutunan paano mag-PMS, mag-change oil. Tara mga boss, samahan nyo ako ngayong araw na to. I-ready nyo na yung mga gagamitin ninyong tools. So ako meron akong creeper, higaan yan. Kung wala kayo yan, kahit karton, pwede na. Siyempre, yung paglalagyan natin ng ating used oil. Meron din ako ritong ratchet type na wrench. Ayan. Tapos, siyempre, yung ating oil filter wrench. Pati yung gagamitin natin na lang is siyempre dapat naka-ready na. Bali dito sa ating expander yung gagamitin natin ang #1 engine oil ng Italy, ang Eni. Fully synthetic na yan, 5W30 API SP ang kanyang rating mga bossing. Napakataas na po ng API rating na yan. Tapos nagre-ready rin ako ng degreaser. Ito yung ating Aeropack engine degreaser. Kapag nag-change oil kasi tayo, syempre may chances na mag-messy dun sa ilalim. So maganda may degreaser para malinisan. And then yung ating oil filter. So syempre ang una natin gagawin, bubuksan natin yung ating oil drain plug. So gumamit kayo ng 70mm na ratchet wrench. Tapos, pag naluwagan nyo na, i-ready nyo na yung inyong pangsalo. Then, kahit kamay na lang, buksan nyo na yung ating drain plug. Tutulo na yan agad, guys. Para naman sa ating oil filter, ang gagamitin natin is itong 902. Pwede nyo gamitin to or pwede nyo rin yung ratchet. Ayan. Yung oil filter nitong ating Mitsubishi Expander is nandito syempre. Kung nandito yung oil pan, makikita nyo itong part na to. Ayan. Ayan, yan, yan. Wait lang. Ayan. Ito. Ayan. So, ito yung ating 902 na wrench. Tingnan nyo. Ayan, sakto siya, di ba? Okay, tapos gagamitan na natin yan ng ratchet. Pag tumulo na mga bossing, gamit ang malinis na basahan, punasan natin syempre yung ating paglalagyan ng filter. Next thing, bago ikabit yung filter, ang ginagawa ko rin dyan, yung pinaka-o-ring niya mga bossing, nilalagyan po natin yan ng malinis na langis para hindi po yan masira, okay?
Meron nga pala mga nagtatanong sa akin kasi napapanood daw nila sa iba na yung mismong oil filter nilalagyan ng langis bago ikabit. Actually mga boss, ako hindi na ako naglalagyan ng langis sa ating oil filter. Kasi syempre hindi naman lahat ng filter pasalo ang orientation. Yung iba nakapahiga, minsan nakapataob. So paano nyo lalagyan ng langis yon? Next thing, yung mga makina natin mga boss, hindi naman matutuyo ang langis niyan mga boss. Yung kapag change oil lang natin, mauubusan siya ng langis. Hindi mga boss. Kahit isang linggo nga yan na nakatenga, meron at merong matitirang langis dyan sa loob ng makina natin. Sa pagkakabit ng oil filter guys, lagi siguraduhin na hand tighten lang mga boss. Hindi natin yan sinisikipan ng todo. Tapos ikakabit na rin natin yung ating drain plug. Ito mga boss, make sure na masikip ang tama yung ating drain plug. Ngayon guys, para malaman ninyo kung anong eksaktong langis ang nire-recommend ng Mitsubishi para sa ating expander, ito yung ating owner's manual. So recommended engine oil viscosity. Kung mapapansin nyo rito, SAE 0W20, 5W20, 0W30, 5W30, and 5W40. Tapos API SG or higher. Ibig sabihin, wag nang mas bababa sa API SG. Ang gagamitin natin ngayon mga bossing is fully synthetic ng Eni 5W30. Yes, na-meet niya yung ating oil viscosity, and API rating mga bossing SP. Yan na yung isa sa pinakamataas na API rating ngayon. Actually, yung API SQ papasok pa lang sa ating market. Hindi ko lang alam exactly kung may nakapasok ng API SQ. Pero ang API SP ang isa sa pinakamataas natin na API rating. Tapos, ang ilalagay natin mga bossing, 3.8 liters lang. Pero usually, meron namang sukatan tong si Eni, 3 liters pang 4 liters yung pinakasagad niya. Pero ang ginagawa ko mga boss, kinakarga ko mga 3.5 lang muna. Then, paanda rin natin yung ating makina para mag-circulate yung langis at magkaroon ng langis yung ating filter. Tandaan nyo yung filter natin, pasalo yung kanyang orientation, diba? So mag-i-imbak yan ng langis mga bossing. So yung ibang langis mapupunta ron. Tsaka natin susukatin ngayon sa dipstick. So tara, magsali na tayo. Sa sali ng langis guys, kanya-kanya na tayo ng diskarte. Yung iba gumagamit pa ng funnel. Pero ako mga boss, since medyo sanay na, hindi na ako gumagamit ng funnel. Diretso salin na ako mga boss. Ayan, unang tulo, pasok agad, di ba? Tapos dahan-dahan lang kung yung lalakasan, tsaka kailangan nakatagilid yung galon. Okay. So ito na, natira natin. So I think that's 500 ml na. So hayaan ko na muna yan. Paandarin ko muna yung makina mga bossing. And guys, so maandar na yung makina natin. Hintayin lang natin mga ilang minuto. Hindi naman na kailangang mainit na mainit. Mga siguro 2 to 3 minutes lang para lang mag-circulate muna yung langis at ipon, magkaroon ng laman yung ating oil filter. Ayan guys, so pinatay na natin yung makina natin, naka-circulate na yan. Pero syempre hintayin muna natin na bumaba ulit yung langis. So habang hinihintay natin, meron akong ipapakitang magic sa inyo. Kung nakikita ninyo, napakarumi ng ating engine bay. Sobrang dumi niyan. At isang iglap, ganito na magiging itsura niya. O ayan o, tingnan nyo naman. O diba? Biglang linis ngayon yung ating engine bay. Baka sabihin ng iba, sir, dinala mo yan sa detailing shop. Uy, andito pa nga yung mga ginamit natin o. O, ayan o, andito pa yung mga ginamit natin sa pag-change oil. Hindi pa tayo pwedeng makaalis basta-basta. So, gusto nyo matutunan paano ko ginawa yung ganyang kalinis na engine bay mga boss? Tara, share ko sa inyo ngayon. Kailangan lang natin mga bossing basahan. Next thing, kapag sobrang alikabok ng ating makina, kailangan nyo ng brush and vacuum. Pero itong makina na to hindi naman masyadong maalikabok, so sapat na yung basahan. And ito yung ating secret ingredient. Ayan, isang bote lang nito mga boss, sobra-sobra na. Okay, hindi na natin mauubos to. So ito yung procedure na gagawin natin. Gamit lang yung malinis na basahan. Ayan, medyo tanggalin lang natin yung mga excess na dumi. Kung meron kayong vacuum, mas maganda, pero hindi naman masyadong maalikabok tong expander, kaya sapat na yung basahan. Vacuum and brush kapag sobrang alikabok. Ngayon, pag may nakikita naman kayong mga tulo-tulunan langis dyan, pag medyo older cars na, very common yun. Gumamit din kayo nung engine degreaser kanina, yung ginamit natin. Okay? So kapag ayan o, konting punas lang, wala na masyadong alikabok, diba? Kahit dito, pwede yan.
Ayan, tanggalin nyo tong cover. Ayan. Ayan. Makikita nyo yung loob. Marumi rin yan. O, diba? O yan, linisan nyo rin. Medyo punas-punasan. Ayan, punas-punasan. O, diba? Nalinisan na ng konti. Pero hindi pa siya ganun kaganda, mga boss. Bago natin i-spray yung ating Sparkle 1, tanggalin muna natin yung negative terminal ng battery. For safety purposes ito mga bossing. Syempre, may mga electrical components pa rin dyan. And lahat naman ng aerosols, itinuturo naman po yan na lahat ng aerosols is highly flammable. Okay? And then we can proceed na sa ating gagawin mga bossing. Itong Sparkle 1 na to mga boss, ini-spray lang to directly sa ating plastic, vinyl, and rubber mga boss. Pakitaan ko kayo ng isang example. Ito mga boss. Nakikita niyo yung ating engine cover. Ayan o, nakikita nyo. Umiitim, di ba? Paiitimin natin yan. Lahat na nakikita nyo dirt dyan, tatanggalin natin. Sprayan lang natin yan mga boss. Yung nakita nyo umitim na yan, magiging ganyan talaga yung kaitim mamaya. So, sprayan lang natin yung buong engine nito mga boss. Kahit dito sa ating, nakikita nyo yung manifold. Oh, yan yung nangyari. Mangingitim yan ng ganyan mamaya mga bossing. After ilang minutes, mapapansin nyo medyo basa pa yung ating pinunasan. Pero saktong-sakto na yan. That's the perfect time mga boss. Pupunasan na natin yan gamit ng malinis na basahan. So ito na guys yung ating finished product. Dito nyo naman, nag-change oil lang tayo kanina. Pero naisabay pa natin na malinisan yung buong engine bay nya. Ganyan parang brand new car na nilabas sa kasa, diba? O, ha? DIY lang yan mga bossing. At nakita nyo yung trick na ginawa natin dito sa makina na to. Yan, so last thing na lang, syempre, i-check na natin yung level ng ating langis. Kung makikita nyo, medyo nasa half portion pa siya pero punasan natin. Then, suksok natin ulit yung dipstick. And makikita ninyo, nandun pala siya sa unang butas. Okay, so ngayon, sasalinan na natin siya ng ating pang final touch. Okay. And guys, so ganun lang kasimple mag-change oil ng ating Mitsubishi Xpander mga boss. Ready na yung ating sasakyan ngayon na maibenta. Imagine nyo guys, nag-change oil lang ako, naisabay ko pa yung engine detailing, di ba? So sa mga magtatanong, yung product link ng mga ginamit natin, especially yung Eni, yung ating degreaser na Aeropack, and then yung ating Sparkle 1, lalagay ko lang yung product link sa video description and then sa pin comments. Salamat po sa inyo pong panonood.